mga pagpapala na ating tinatamasa at maging sa mga bagay na pinahintulutan ng Diyos na mangyari o maganap sa ating buhay. At sa aklat ni Job 1 versikulo 21, isang halimbawa ng buhay na punong-puno ng pagbabalik papuri at pasasalamat sa Diyos, sa kabila na siya ay nakaranas ng kabigatian sa buhay. At sa oras na ito, tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Job. Si Job ay nakatira sa lupain ng Uz. Siya ay mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Marami siyang tagapaglingkod at pinakamayaman sa buong silangan. May 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 na asno. Nakaugalian na ng mga anak na lalaki ang hali-haliang magdaos ng handaan sa kanilang bahay at iniingayahan ang mga kapatid na babae. At tuwing matatapos ang ganung handaan, ipapatawag ni Job ang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito at ang Diyos at sila ay magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh kabilang na si Satanas. Anong pinagkakabalangan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Mabuti siyang tao, wala siyang katulad. Hindi gumagawa ng masama, may malinis na pamumuhay at may takot sa akin. Sasambahin ka pa kaya ni Job kung wala na siyang makuha sa'yo? Inalagaan mo siya, ang kanyang pamilya, lahat ng ari-arian niya. Pinagpala mo lahat ng kanyang gawin at halos tuluin mo ng kanyang kayamanan ng buong lupain. Subukan mong tanggalin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan kanyang susumpain! Galong, ano ang gusto mong gawin sa kanya? Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Isang araw nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng pangalan niyang anak at ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Kasalukuyang ko namin ipinag-aararo ang mga baka at nangihinay ng mga asno. Nang bigla po dumating ang mga kabeyo, kinuha po mga asno at baka. Pinatay po ang mga kasama at ako lamang po nakaligtas sa magbalita sa inyo. Tinamaan po ng biglan ang mga baka ng mga pastol at ang lahat po ay nangamatay. Ako lang po ang Kalakad po kami ng 3 pangkat ng mga kalteng at kinuha lahat ng mga kamelyo at pinatay ang ating mga baka. Habang ang mga tutubo ay nagkakainan ng tagilid sa bahay ng pangalan nilang kapatid, pinakpas ko na! Tumayo si Job, pinulit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos kahit hindi siya nagkasala laban sa kanya. Muling umarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas at nakakapagparatang. Saan ka nang galing? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Walang tutulad sa kanya sa buong daigdig. Mabuti siyang tao, malinis ang pamumuhay, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Pinapinsala ko na siya sa iyo ng walang sapat na dahilan, bagamat siya'y nanatiling tapat sa akin. Subukan mong saktan ang kanyang katawan. Lahat ng bagay ibibigay ng tao, wag lang siyang mamatay. Subukan mong saktan
lamang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinagtad ng nanganganak na sugat ang buong katawan, mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang kanyang sugat ng isang pirasong bisag na palayok. Pananatahili ka ba bang matuwi? Sumpayin mo ang Diyos at mamatay ka na! Hindi mo naiintindihan na yung mga sinasabi. Pagpapaalala ba tatanggapin natin sa Panginoon? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagkalusa? At dumating ang tatlong kaibigan ni Job na halos hindi nila ito makilala. At sila ay umiyak, pinunit ang kanilang mga damit at sinamahan si Job. Hindi na ako'y pinanganak. Inalisan ako. At please, pero kung magdaradaling lang ng ganyan kaya. Kung noon ako'y namatay na, hindi sana'y ako'y natutulog na ng mahimbing. Yahweh, bakit ako naranasan ganitong kahirapan? Bakit ako magdaranasan ng ganito? Pagkaharap at sagutan. Huwag mo sana ikasama ng loob ang aking sasabihin. Hindi ko na kaya makapagsaligin. Ngayon na dumaranas ka ng matinding kahirapan at parang gusto mo nang mabuwan. Maaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak kaya binigay sa kanila ang parusang nararapat. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginawa mo ay nasa katuwiran. Pinipilit mong tama ang iyong paniniwala. Diyos, ikaw ay malinis lulubog. Kilala ng Diyos ang tao walang kabuluhan. Ikakita niya ang kanilang kasamaan. Gulong-gulo na ang aking isipan. Nalihintay na sa akin ang libingan. Pati na ang kamatayan. Kung noon, ang si Yahweh lagi sa akin gumagaway. At ang kanyang liwanag ang aking tanglaw. At sumagot si Yahweh sa pamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Sa iyong ginagawa ay lumalabas naman ang iyong kamangmangan. Tumindig ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin at ikaw ay magsabi. Ikaw ba ay tao na nang lalangin ko ang mundo? Nalalaman mo ba ang sukat at ang lawak nito? Alam mo ba kung sino ang naglagay ng pundasyon na to? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam ko, lahat ay kaya mong gawin. Lahat ay iyong balakid ay natatagumpayan. Alam ko lahat ng ito, kaya ngayon ako'y nagsisisi. Sana po, ako ay nakaupo. Binalik ang dating kabuhayan ni Job nang ipinalangin ito ng tatlong kaibigan. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Nagkaroon ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae na pinakamaganda sa buong lupain. Nabuhay pa si Job ng 140 taon. Inabutan siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salilay. Matandang-matanda na siya nang namatay. Tunay nga po ang ating Panginoon ay napakabuti. Wala siyang katulad. Karapat-dapat siyang bigyan ng pinakamataas na matuloy at samba. Wala